Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Nakakatakot na technique na pwede mong matutunan sa akin at pwede mong gamitin sa ex mo ay itong bagay na to. Dahil ituturo ko siya ngayon and finish this video para magets mo siya ng buo. Dahil sobrang hirap magmanipula ng mga bagay-bagay. But once you have learned this technique, baka naman gamitin mo to sa ibang tao, no? So, syempre, ayoko naman na gamitin mo to kung kani-kanino dahil medyo dark ang technique ng manipulation. Pero mas better na yan kumpara naman sa mga di ba, tarot to kaya mga orasyon. I'm not a fan of that one. Hindi ko alam kung effective yun o hindi. Pero ang dami ko nakikita mga orasyon daw. I'm not a fan of it. I'm not saying, bahala kayo kung anong comment nyo dyan. Pero mas more on ako dun sa mga ganitong way. Like, more on, alam mo yun, more on breakup psychology, something like that. So, kung gusto mo makuha ang attention ng ex mo, unang magandang gawin, dapat hindi halata. Kaya ito yung sikretong technique na dapat mo talagang malaman. Pero syempre, as disclaimer, i-frame ko ito hindi para sa masamang intention, kundi para sa positive communication at self-improvement. So, for the quick overview, ganito siya. So, bakit mo kailangan maging strategic? Bakit hindi sapat ang paghahabol at ang pangungulit? At paano nasisira ang attraction kapag mali ang diskarte? So, kung bakit mas effective ang indirect approach kaysa sa direct confrontation dahil sa simpleng salita. Ito ay dahil sa curiosity. Kasi sa direct confrontation, kapag masyado ka naghahabol at nangungulit, nasisira ang attraction dahil sa maling diskarte. Dahil masyado mong binibigay ang validation early days. So because of that, nawawalan ng time yung ex mo na mag-isip tungkol sa'yo. Dahil spoon feeding ka kasi ng pagmamahal. Para kang isang alam mo yun, yung isang karton ng Coco Crunch na available every morning. Nakalagay ka sa kwarto. Yung tao kahit hindi na magtrabaho sa buhay, kung provided lahat ng pagkain niya, talagang may spoiled yan. So same thing din sa ex mo. Kung ang isang tao ay inispoiled mo sa maraming pagkain everyday, may chance na lalo siyang maging walang kwentang tao dahil baka hindi na siya magtrabaho at magsumikap sa buhay. Kasi alam niya, nakukuha naman niya lahat ng shit niya anytime di ba? Daming pagkain dyan di ba? Kumbaga nasa lamesa lang. Same thing din sa pagmamahal ng ex mo. Kung ang ex mo ay masyado mong binuryo, masyado mong in-spoon feeding, masyado mong in-spoil para magmahal, para ibigin mo siya, para patunayan mong I love you so much. And because of that, masyado mo siyang in-spoiled ng pagmamahal, yun yung direct confrontation na ginawa mo, hindi na siya nagiging effective ngayon. Kaya ang diskarte, kailangan mo ng indirect approach. Dahil ang indirect approach, at least man lang, pagpaguran niya sa isip niya na malaman kung mahal mo ba talaga siya o hindi. So, ganito ang technique na gagamitin natin. Reverse psychology, pattern interrupt, tsaka emotional triggering. So, anong concept behind this technique? Kasi step-by-step explanation to kung paano siya gagawin. Kaya kailangan mo nga natapusin ang video na ito. So, ang first natin dito is yung tinutukoy na reverse psychology. Hindi ka uubra sa ex mo kung hindi ka marunong mag-reverse ng mga bagay-bagay. So, may mga specific na situation kung saan pwedeng gamitin ng technique. Kung nagpaparamdam si ex or kung cold man si ex. May mga linya or actions na pwedeng gawin para sa subtle manipulation. At may mga warning signs kung kailan dapat itigil ang technique. Kung nagiging too controlling na or nagiging obvious na. Pero, ang kailangan mo matutunan first ay konting reverse psychology. Gets mo naman yan, di ba? You are just showing the different thing para ipakita mo yung different side. Parang nagiging sarcastic ka lang sa ex mo. Pero reverse psychology na siya. You should understand reverse psychology. Di ko na siya kailangan explain na sobra. Pero pwede mo siyang i-reverse psychology through no contacts o kaya through your my day, nire-reverse psychology mo. You are playing the game of psychology.
At ang pattern interrupt naman or emotional triggering ay nagagawa mo siya sa social media. Pwede kang mag-post about my days or something na walang masyadong hugot lines. I-post mo lang yung picture mo, parang ganun. Pero minsan kasi, meron din tayong tinatawag na radio silence. Kailangan din kasi ng balanse na pagkukumpuna para makakuha mo kung paano talaga. Pero, paano ba gagamitin ang technique na to? Based on the experience of mga clients ko, ang pinaka ways nila para manipulahin si X ay simple lang. Huwag ipapakita kung ano ang tunay na intention. Ganon minamanipula yung ex nila. Hindi nila pinapakita yung overall intention nila. Lagi nila yung tinatago. Bakit? So they will keep hunting, finding, and looking for answer. Eto ang dapat mong gawin. Bigyan mo ng mixed signals yung ex mo. Push and pull. Ibig sabihin ng push and pull, kailangan minsan maramdaman niyang love mo siya. Tapos minsan hindi. Pero dahil alam niyang love na love mo siya ngayon, mag-pull back ka muna. Tapos during the no contact period, kapag hindi siya nag-reach out, kaya ito sobrang critical nito eh. Hindi ko nga alam kung paano to ituturo ng tama eh. Pero alam nyo ba na may times na kapag no contact rule ka at hindi nag-reach out ang ex mo, pwede mo siyang i-chat. Yan lang sobrang specific niyan. Kaya kailangan mo talaga ng advice. Kung gusto mo, kailangan mo ng guidance. Huwag kang mag-alala. Sa Philippine Dating Coach, murang-mura lang ang advice. It's not something na it will blow your mind. So, give us a message sa page namin. Dahil talagang paiba-iba yan. Sobrang hirap ng tempo niyan. Pero, para bigyan lang kita ng tip, meron times na dapat ka mag-reach out sa ex mo kapag hindi pa siya nagre-reach out sa'yo. At kung magre-reach out ka man, magpupush ka lang ulit para magsabi na mahal ulit kita, ganyan-ganyan. Or parang magpupush ka lang para bigyan ng o libangin yung isip ng ex mo na mahal mo pa rin siya. And then pull back ulit. Mawawala ka ulit sa kanya bigla. Bigla ka magpo-pull back at babalik ka sa sitwasyon na hindi mo na naman siya mahal. Bibigyan mo siya ng A, B, A, B, A, B answer. Walang certainty kung mahal mo ba talaga o hindi. Gulong-gulo siya. Bigyan mo siya ng maraming mixed signals. Ang mixed signals dito, siya yung pinakasandata mo. Ang mixed signals, kung ikukumpara ko siya sa weapon, siya yung pinaka-swords na meron ka. At yung pagiging, alam mo yun, yung pagmamahal na binigay mo sa ex mo, yun yung magiging sandata niya laban sa'yo kasi alam niyang mahal. Alam niya, mahal mo siya eh. Pero dahil meron kang espada na maaaring itarak sa ulo niya, gawin mo na. Ano yon? Mixed signal. Bigyan mo siya ng push and pull. Ano yung push and pull na yan? Ipakita mong mahal mo, tapos ipakita mong hindi ka sigurado kung mahal ba talaga kita. Gawin mo siyang parang bata. Ay, Diyos ko po. Ang ibig ko lang sabihin, gawin mo siyang parang tanga. Ganon pinapaikot ang ex. Kailangan magmukha siyang tanga, kakagawa nito, kakagawa ng ganyan. Magiging sunod-sunuran siya sa'yo na parang aso. Nagwo-work ba yan, coach? I've been in this industry for a very long time. Inugat na ako. Lolo na nga ako dito sa industry na to eh. All my teachings are based on my experiences and research and also trainings na ginawa ko at experimentation with my clients. Pinaka-effective na pagmamanipula sa ex ay ang push and pull technique because it is really, really effective and it is really, really powerful. Okay? That is why you need to stick on that ground. Huwag kang magpapauto sa ex mo. Kailangan yung ex mo yung mauto mo. At buti na lang na naging subscribers kita because you will learn a lot from me as your coach. Anyways, thanks for watching.